JP, ano ng mga pelikula mo ang na-edit ni Bentol o ni Noah? Paki-enumerate. Si Noah, fortunately nakatrabaho ko na si Noah, pero hindi pelikula sa Bola Bola ito, isang series ng I Want. Yung Ben Tolentino naman, ang napag-alaman ko may issue raw siya sa akin. Kaya hindi siya tumatanggap ever ng mga projects. Kaya ngayon face-to-face actually to. Yes, breaking my silence ito. Breaking my silence. Actually, itong episode na to, hindi ko nga rin alam bakit natin inano pa tong mga editor eh. Kasi, hindi, dahil nga kay Noah. Uy, ayun nga pala. Oo, si Noah actually, ayaw niya talagang mag-guest dito sa back-to-back. Pero, meron siyang gustong sabihin kasi gusto niya i-clear ang kanyang name. Yes. Ano nga yun, Noah? Noah Tonga? I call it blasphemous. Wow! Gusto ko lang sabihin sa lahat na ang pag-pronounce po ng last name ko ay Tonga. As in, Lea Salonga. Ganon. Wow! Naman pala yung pinanggalingan. Word. Salonga, oo. Dahil nasabi na ni Noah ang kanyang pakay dito. Maraming salamat, Noah! Thank you, Noah. Salamat sa pagpapaulam. Thank you, Noah. Salamat naman. Okay. Para sa mga bagong listeners, para sa mga nag-tune in dito dahil fans sila ni Noah Tonga at ni Bentol. Ang back-to-back-to-back, isa siyang series sa Ang Walang Kwentang Podcast na ginigest namin yung mga people behind the camera or people behind their art. So, ngayon, ang spotlight natin ay sa mga editors dahil ang dami nilang kuda, I'm sure, kapag hindi nabibigyan ng tamang spotlight ang mga editor, kapag hindi sila napapasalamatan ng mga artista pag nananalo ng Best Actress or Best Actor, Best Supporting Actress, Best Supporting Actor. Kaya dito lang yan. Dito, breaking eksklusibo. Their silence. Oo. Yes. Etong dalawang to, nakubuti na lang na paunlakan nila tayo kasi sobrang ang dami nilang ginagawa. No? Kaya, yung Bentol na pagpapa one by one ID picture dapat yan. Dito na lang. Tanong natin si Noah kung ilan ang ine-edit niya ngayon. Ilan ine-edit mo, Noah? Pasensya naman nakaabala pa kami sa'yo. Yung totoo yung showbiz. Yung pang boyabunda, yung pang fast talk, Sa totoong buhay, meron akong 5 simultaneous. Spell mo na yung simultaneous. Totoo ba yung 5? Yes. Grabe naman. Na pelikula yan? Na pelikula, lahat pelikula. Pero kaya ko naman. Baka kayo pa isa pa. Ng 6th floor. Wow! Buisit. Sige, mag-hi muna tayo sa ating mga VVIPs. Uy, nakaka-proud 125,000 tayo dito sa Zoom. Kahit hindi sila mga artista. 65 sa Discord. 65. Hello, Gio. Sa Discord, 65,000. Hindi, artista kaya isa natin kasama. Asia's Phoenix. Noah. Tonga. Uy, direct, wag ka naman magsabi ng totoo dito. Wow! Handang-handa si Noah for tonight. Ang dami niyang baon. 190,000 tayong VVIP. So, if you want to be part of our live recordings, especially kapag may guests kami, punta na kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Tapos, part of your subscription will go to the second batch ng ating, ang may kwentang scholars. Pero for this batch, hindi na 4 na scholars. Kasi diba, for the first semester, 4 scholars tayo. Pero, for the next batch, isang buong classroom yung natin. I-renovate natin. So, bibili tayo na school supplies nila, may renovations, ganyan. So, kapag nagsusubscribe kayo dito, part na yon ng inyong help. So, maraming salamat VVAP sa pagtulong sa amin sa paggawa ng ang may kwentang scholarship program. Yes. Totoo yun mag-submit na kayo ng joke time. Tumatanggap din kami ng mga donasyon. Hindi, totoo, tumatanggap kami ng donation, guys. Kung aside from the subscription, kunyari meron kayong mga kilalang mga gustong mag-donate ng paint or school supplies. Or or mga kunwari, yung pintura? Ano yung brand na yun? Boysen Davis. Ganun. Pwede rin. So, pwede nyo kami i-email sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com. Okay, yung deadline niyan ay March 11, 2024. Ang deadline ng mga ibibigay nyong nominations, pwede kayo mag-nominate ng classroom. Public school section. Okay, sige, pakilala muna tayo. Ako si JP at kaya na yan sa post.
si Tonet at pwede na lang daanin yan sa musika. Okay, ang ating dalawang guests for today na nakakaiyak na napaunlakan nila tayo kahit sobrang busy nila. Pero totoo yung sobrang busy nila, hindi namin kayo na-etchos, guys, ha. Sobrang busy nitong dalawang editors na to. O, go! Sino mo una? Asia's Ako na muna. Asia's Phoenix. Ako po si Noah at naniniwala ako sa kasabihan na if you have doubt, fade out. And if you cannot solve, cross-dissolve. If you cannot make it, why? Ready siya. My God, Ben, ayusin mo yung sayo. Naku, parang wala naman akong hinandang ganun. Cross-dissolve na ba ngayon? Kasi yung dati sa akin kay Direct Joyce, if you can solve it, dissolve it. Dissolve it. Dissolve na ngayon. Iba sorry, yung nag-ano sabihan pala. pag millennial eh. Iba na. Cross-dissolve ngayon kasi, basta, ayoko na magsalita. Ay, hindi. Palakihin natin. Parang meron kang may issue kasi isang director. Sabihin na natin. Sinong director yan? Doon sa 5. Sino doon sa 5? Hindi, yung pagdi-dissolve kasi ngayon sa pelikula, I think it's bravery more than anything. Kaya kailangan natin yan. May issue ka sa ba nagdi-dissolve, ha? So, sa lahat po ng director na katrabaho ngayon ni Noah, kung meron po sa inyo nagdi-dissolve, mabuhay po kayo dahil matapang po kayo. Mas lalo yung nagko-cross-dissolve. Yun talaga yung rurok ng katapangan. Yung mga cross-dissolve. Uy, wait lang, hindi nagigets ng iba sa atin. Ano yung dissolve? Ano yung cross-dissolve? Go, Noah, Tonga. I think pass muna. Ben, ikaw muna mag-explain ano yung dissolve. Mga kasi transition. Tama-tama, kailangan natin i-explain yung mga terms para maintindihan ng lahat. Kasi hindi naman lahat taga-film. Oo. Yung iba dito mga chismosa lang. Oo. Yeah. Transition, dissolve, yung is from one shot to another. Ginaganon yung image, nagpapatong siya, tapos yung audio opacity. to, ba hindi ka nila Audio to, Ben, hindi ka nila nakikita. Oo. Siyempre, podcast. Ano ba yan? Huy. Yung dalawang images, pinagpapatong siya, tapos, yun, nagdi-dissolve. Parang... pero cross-dissolve na yon. Kung dalawang images na pinagpatong, nag-cross na siya. Big sabihin, yung babo. Nakakatawa kayo. Editor mo talaga kayo. Ba't bigla na mabobo? Tapos yung pag-i-explain, yung dissolve, ayun, dissolve. Actually, hindi siya kailangan i-explain. Hindi. Oh, hindi. I'm so sorry, guys. Hindi, ang dissolve, kunyari may image A ka. Hoy, kung sino hindi editor, siya mag-i-explain. Okay. So, ang dissolve, kunyari meron kang tubig. Charing. Tapos meron kang asukal. Charing. Hindi, kunyari meron kang image A. May shot A ka, tapos meron kang shot B. Yung shot A at shot B, pagtatabihin mo. Pag pinagtabi mo yon nang walang transition in between them, kundi cut, walang dissolve yon. Pero kung gusto mo, yung shot A ay parang magdi-dissolve. Pakonti-konting magta-transition papunta sa shot B, lalagyan mo siya sa gitna ng transition. Yun, mag-overlap yung dalawa. Yun yung dissolve. Ganda. Ba't naman kasi patong? Ano ba naman yung term? Ganda-ganda. Patong Hindi kasi siya. sa negatibo dati, literal na pinapatong siya. Yes. Perfect. Pwede rin natin sabihing fade, di ba? Parang mag-fade siya into shot B. Kasi meron ding fade to black. So, parang shot A, tapos sasabihin mo fade to black or dissolve to black. Ibig sabihin, from shot A, unti-unti magiging black. Pero pag sinabi mong shot A, dissolve to shot B, unti-unti siyang magiging shot B. Ganon. Same to transition. So, yung transition, maraming klase ng transition at dissolve ay isa doon. Yes, dissolve. Ano pa ba yung iba? Pwedeng yung mga Fade to black. Fade to black. Fade to black, white. nagiging from star. Di ba yung star? Oo. Star. Sa gitna. Nagiging Hindi ka nila nakikita to nito. sorry. So, Wow! magic. Alam mo, last na to ni Ben. Di na talaga to ulit. Yes! Parang PowerPoint presentation. Totoo. Ganon. Totoo yan. Tsaka kapag kunwari nanood kayo ng MMK, ganyan, tapos lalaki na yung yung bida, mag-fade. Magdi-dissolve na yun, papunta na siya sa malaki, ganon. Yes, totoo. Or kunyari si JP, hinihintay niya yung grab niya ng 1 p.m.
Tapos yung next shot mo, naghihintay pa rin siya, 10 p.m. Para mapakita mo yung parang time-lapse. Passage of time. Passage of time, i-dissolve mo. If i-dissolve mo from 1 p.m. to 10 p.m. Okay na? Okay na. Nag-gets na daw nila. Direct, naalala ko yung napakahaba mong dissolve sa ending ng Never Not Love You. Very good. Ay, very good. Yun, fade to black. Yes, dissolve to black. Yes. Yes. So, masasabi mo ba, Noah, na matapang si Tonet? It's bravery. Kaya doon pa lang nakita ko, wow, napakatapang nitong director na to. For that. Actually, maliban sa akin, no, parang mas matapang yung editor na si Bentol. Dahil nakapag-dissolve siya. Okay? Okay na. Mamaya na yung mga tanong. Tanong nyo. So, ganun kapag part kayo ng live recordings, pwede kayo magtanong sa GC. Okay? Si Bentol. Anong kasabihan mo? Natutunan ko to kay Noah, sabi niya. Isang beses sinuro niya sa akin na sinabi niya na, what is editing if not cinema persevering? Nakakapiko naman tong si Bentol. Si Noah nagsabi sa akin yan. Pasintabi na lang po sa ano. Ano pangalan nito? Saan nyo kinuha yan? Kay Roger Ebert. Hindi, sa ano. What is grief if not WandaVision. 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 Sige nga, explain mo nga yung sinabi mo, Ben. Hindi kasi yung editing, yan, siya lang yung sorry, part in-explain nyo talaga. Mahirap tanongin to si Ben eh. Position na in-invent for cinema. Di ba? Kasi yung production design, may theater na, may photography for cinema to. Di ba? Parang yung editing, siya lang yung ginawa para lang for movies. So sinasabi mo ba na pwedeng wala yung ibang tao sa pelikula tas mabubuhay kayo? Yan ba yung gusto mong sabihin, Ben? Ganon eh, parang ganon. Oo, no? Actually, may papasok nga ng mga itong from the LPS, no? Lupo ng mga Filipino Cinematographo. Hey, sige, go. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Back to Back featuring Ben Tolentino and Noah Tonga. Ang Asia's Phoenix ng Philippine film industry. Yes, Philippine film editing. Okay, sige, mag-start muna tayo sa definition of terms para sa mga... Actually, itong series na to, gusto lang namin talagang mas maintindihan ng mga non-film people, non-production people, non-shooting people, ang paggawa ng pelikula para mas buo mas marami tayong nalalaman sa paano binubuo. Hindi lang yung basta viewers tayo na nakikita na lang natin yung finished product para rin naintindihan natin what goes on. Para kapag nanood sila ng pelikula, tas meron silang hindi nagustuhan, alam na nila kung sino ang sisisihin. Yes. At more often than not, editor yun. Editor talaga yun. Sige, ano muna ang editing? At sino ba ang editor? Ano bang ginagawa ng editor? Huwag niyo sabihin na siya yung nag-e-edit. Naku, gigigil ako sa inyo. Kami yung nagtatagdi-tagni ng mga shots. What's tagni? Is it tagni or tagpi? Or nag-habi? Ay, tagpi ba? Sorry. Basta grabe nag-habi. Modista yun. Nagdidikit-dikit. Ayan, pwede na ba yun? Nagdidikit-dikit. Taylor naman pala. Ng mga shots. To tell a story. Ganun lang. Yun ang ginagawa namin actually. Ito tinuro sa akin ni Ben. I think... Ang dami niya tinuturo sa isa't isa. Teacher pala. Yung editor naman ay sila yung bender of space and time ng pelikula. I'm so sorry, guys. Bye. Really? Nakakapikot kayong dalawa. Dalawa. Akala ko very magiging informative, educational bang. Sino Miss Maria Ignacio na nga lang? Available ba? Si Maria. Miss Maria, available ka ba? Change guest nga. Uy, pero tama naman yung bender of Pero syempre Noah, mahirap mas intindihin yung bender. Paki-explain further, please. Parang hindi kasi siya ini-explain. Kailangan siya gamahin. Check out. Ba't pa tayo nandito? So basically, ang editing Wow, basically. feeling.
kumbaga, so, syempre, sinut na yung pelikula, meron ka ng mga material, ibinigay na sa editor, ganun. Kumbaga, ito tinuro sa akin din. Parang sineseparate. Nino? Nung mga, nila Miss Beng. Beng sige. Okay. Kumbaga, sineseparate mo yung good takes from the bad. Parang ganun. And yung mga good takes na yon, itatagpi-tagpi mo yon based sa kung ano yung intention ng eksena, ng shot, at ng buong pelikula. Ganda. Parang galit ka? Naiyak ako. Parang galit kami? Tapos, yung description doon sa explanation niya, sa kanya rin nanggaling. Ganda. Siya yung nagano. Siya yung Gawa mo, puri mo. Yan yung isang naturo sa akin ni Noah. Gawa mo, puri mo. Ganon dapat, no? Parang tama naman yun. Tama naman yun. Where is the lie, ladies and Sabihin muna natin yung mga inedit ng mga guests natin. Baka sabihin nila kung saan lang natin sila nakuha. Oo. Uy! Sige. O, ikaw muna, Noah. Ano yung mga pelikula or mga series na or kung ano man na nagawa ni Ben, yung talagang pumukaw sa iyo bilang isang manonood? Ay, ang ganda isang niya, editor. Derek. Thank you so much, Derek. Siguro top 3. Number 1. Wow! Ay, top 2 lang. Dalawa lang talaga naiisip ko eh. Wow! Sige, Di ba go. pinapigyan? Nakakaya naman sa'yo. Oo. Kung as in editing piece talaga, Transit. Yes! Yes. Transit. 2013 Nanalo ka doon, Ben, na. di ba? Nanalo si Bentol doon. So, Transit ay isang Cinemalaya film. Tama, di ba? Cinemalaya, oo. Cinemalaya. New 2013. breed pa yun. 2013. Pero ang first na award ni Ben for editing ay yung first ever din niyang inedit. So, first time niya mag-edit, nanalo agad siya ng award. Ganun Ganda. yung mayabang. O, tas yung kaya pag pupunta ka ng condo talaga ni Ben, pagpasok mo, susundan mo kasi yung pintuan niya, doon naka-display. Yung balangay niya. 21 wins, sabi sa IMDb. 21 For wins. Isda. Di ba for Isda? For Cinemalaya Isda. film din. Parang ang lansa Alex naman Jr. nun. Ang lansa nga eh. Kaya siya nakamask. Yung isa. Yung isa naman, nagustuhan ko siya dahil sa beat and pace and the heart ng pelikula na-discover ko lang. Kumbaga, na-inlove ako doon sa pelikula nung pandemic, as in nung height of pandemic, kasi para sa akin, yung pelikulang ito, parang it takes maturity para magustuhan mo siya. Please reveal, Benjamin Tolentino. Parang nagbabasa ng nomination or parang mananalo si Ben ng award. Ayun, kumbaga nag-iba yung pagtingin ko sa kung ano ang totoong pulso ng pag-i-edit. At yun ay... Apaka-OA! Pero alam mo kung ano yun? Yes, alam ko. Ano yun? Sabay kayo. Sige, 1, Naghihilutan pa tong dalawa. 1, 2, 3. Never Not Love You. Yes. Hindi naman pandemya Oh my yun. God! Grabe ka, Noah. Pandemic mo lang nagustuhan. 2007. alam mo tong si Noah. Pero nung nakita kita Anong sa Star 2007? Wars, talagang 17 yung Ibang tao na nakita ka kasi sa Star siya. Wars, talagang pinuri-puri mo yung grabe talaga. I mean, kung meron ng mga showbiz na artista, meron mga showbiz na editor eh. Charing. Derek, syempre pinanood ko yun sa sinian. Ang bata-bata ko pa noon. Wow! Bata-bata, ilang taon ka 12? Pero nung pinanood ko siya nung pandemic na parang pinanood ko siya ulit. As in, Na marami ng pinagdaanan sa buhay. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Marami na akong na-experience. Iba yung tama sa akin. Taray, Amy Marcos naman pala. Bata-bata pa na niya noon. Oh, wait, sige. Aside from that, ang ibang mga pelikula ni Ben, nanalo siya ng Best Editing sa Famas for Big Night. Yes. For And Die Famas Beautiful. din, Fangirl, Kalel. Basta tingnan nyo na IMDb. Hindi tayo matatapos dito tonight kung i-list natin one. Iba din naman talaga. Oh my God, I Iba can't. talaga siya. Alam mo, Iba ganyan na si siya. Ben. Dati si Ben, hindi siya Sabi ganyan. sa inyo, Talaga. kaya yan nakamas ng ganyan para Oo. hindi nyo makita ng personal kung gaano siya Dahil baka kayabang. masapak nyo siya pag nakita nyo siya sa Robinson. Hindi, ayaw kasi yung mga ganyan-ganyan mga awards. Move on Ay, na basta tayo. sinasabi lang namin kasi baka mamaya sabihin nila, ano-ano lang to. Ayaw mo pala, ba't di mo sinuli?
Ba't di mo binalik? Nag-ano rin yan, nag-EFI din yan si Ben. Anong EFI? Asian Film Institute. American Film Institute. American Film Institute na very snobbish. Okay, game. Ano yung favorite mo na inedit ni Noah? May handa ako dyan. Dollhouse yung una. Uy! Huwag ganyan. Wala man lang explanation kung bakit. Hindi tulad ng Ay, ginawa kailangan ni... ba? Dapat nag-explain ka muna, saka mong, Ay, ganun ba yun? Sorry. Na-bend ba ni Noah? Sobrang na-bend niya dun ang hindi lang space basta and na-bend. time. As in, lalo na dun sa ending, as in, bend na bend yung space and time. Pag napanood niya, as in, hindi lang na-bend, na-freeze pa niya ang time. As Doctor Strange, like, ladies and gentlemen. Iba parang sabi ko, Asian The Doctor spirit. Strange of Philippine cinema. Nasa Netflix yon, di ba? Ilang dissolve ang ginamit mo doon, Noah? Ang brave niya doon, super brave niya Hindi dun. ko mabilang yung dissolve na nagamit ko doon, pero ginamit ko yung dissolve as in sa mga importanteng bagay talaga. Hindi ko siya basta-basta ginagamit. It's not a right, it's a privilege. Ayoko na. Kasi di nyo natatanong, si Noah isa siyang political editor, no? Very political editor yan eh. Ben, dali, dami na naming yung pangalawa, medyo recent, Malyari. Kasi 3 timelines yun eh. Totoo naman. Nung pag nag-uusap kami, yung kinoconsider niya na trans. Gusto ko yung si Noah. Totoo naman. Alam mo, nung talagang nagsabog, alam mo si God, nung nagsabog siya ng self-confidence, the night before nandun na si Noah. The night nag-camp before. out. Oo. The night before, may dalang timba. May dalang timba siya. Sabi niya, akin na to. Akin na to. Talaga nga naman proud siya sa gawa niya, no? Kitang-kita Hindi mo. naman, parang iba na din kasi talaga yung paghihirap ko doon sa pelikulang iyon. Sige, palakihin Ay, natin. palakihin natin. Oo. Palakihin natin. Uy, naglaban si Noah tsaka si Ben sa last MMFF for Best Editing. Tama? Sino ang nanalo? Oo, ayoko na lang din Ayoko na magsalita. Magkasaloy ng kandila. Hindi, parang may hindi ba nag-a-agree sa mga Sino Ano kayo masasabi nanalo, mo? Ben? Sino yung Sa mga nanalo? brands dyan. Wow! So, si Ben ang nanalo for Kampon, pero siya rin ang nag-edit ng Bonifacio. Malyari lang ba in-edit mo nun, Noah? Anong Bonifacio? Ang tagal na ng Ayaw Bonifacio. Kumbulsate. At least parehong bayani. Yung Broken Heart strip. Yung Tinowa. Dami naman palang talaga. Go, ano masasabi mo sa Malyari, yung hirap mo doon? Ako ba talaga magsasabi nun? Parang may... Alam naman kami, di naman namin nakita yung pag-edit mo. Kaya naman, dadalian ka dun. Hello. Kasi parang sa akin, parang ang dali lang. Kasi di ba pag mo, parang ang dali lang naman ng Malyari. Tsaka parang ang dali lang naman mag-edit. Ba? Purong putol-putol lang naman yun. Putol-putol lang. Di-dissolve lang. Pag di mo na dissolve na. Huwag nyo kami Kaya minsan parang hindi ko nagigets bakit parang pagod na pagod sila. Alam mo yun? Parang Uy! walang putol-putol lang. tulog, di nakakaligo. Alam mo yun? Parang... Minsan katamaran na lang yung hindi pagligo din kasi. Okay, game. So, anong next, after natin hilot-hilutin itong dalawang editor natin, sige, what for you is your most treasured work as an editor? Kayong dalawa. At bakit? Para rin malaman nila kung ano yung process ng isang editor. Bakit mas tinetreasure nyo yung ibang pag-edit nyo sa iba? Kasi wag nyo ako etchosin, I'm sure meron kayong mga favorite. Di totoo yung you don't play favorites. Go Noah. Anong ibig sabihin nyo, Derek? As in pelikula, project, ganon? Sorry, Kahit I hindi won't entertain pelikula. any more follow-up questions. Sorry. No more Napakahirap follow-up naman dito mag-guess. What? Sobrang hirap na ako. Oh my God, that's a very tough question. I am put on the spot. Generally, gusto ko yung mga pelikulang sobrang na-challenge. Saka yung hindi masyadong magandang shoot, tapos ang ganda yun. Pangalanan. Sana may trabaho pa kayo after nito. Yung parang sobrang ganda nyo, tapos hindi napansin ng mga tao. Parang, I'm so sorry guys. Ayun, yun yung sinasabi namin na na-overlook ng
ng mga tao. Kasi hindi naman nila nakikita yung material kung saan ang galing. Oo nga Diba? Oo nga eh. Ayun lang. I think nasabi ko na kung anong gusto kong sabihin. Pwede na akong umalis. O, ikaw, Ben. Sige, para dalawa kayo. Favorite ko na ine-edit. Siguro, hindi mas ngayon mga paboritong katrabaho more than Ay, yung iniiba material. yung tanong. Ano ka naman ang focus natin? Nag-iingat siya sa'yo, Tonet. Alam mo, nag-iingat yan si Ben sa'yo. Alam mo, nanggigigil na ako. Ben, yung kaldereta dito, hindi ka namin titirahan talaga. Ay, bukas! Yung kaldereta! Hindi, siguro ngayon, mas gusto ko hindi, pero ako gusto ko yung hindi ko pa nagagawa. Like, kunyari yung nag-docu ako sa Cinemalaya tsaka animated, ganyan. Kasi may kaba pa eh. Pag di ka na kinakaba, hindi Paano yung kaba? Hindi na nakikita. Hindi na nakikita. Sorry. Oo, si Ben ang nag-edit ng Maria. Sa Cinemalaya, tsaka The Missing, yung Iti Mapukpukaw, Cinemalaya rin. Yung first docu and first animated sa Cinemalaya. Yes. I mean, habol-habol yung iba. O, diba? Ang yabang talaga. Pinaka nakang-humble, no? Oo. Pinaka-humble talaga tong dalawang editors. Parang pareho lang naman kayo. Yung editing kasi, so sa paggawa ng pelikula, merong 3 stages. Yung pre-production, production, and post-production. Yung pre-production, doon ay yung script development. Actually, way before pa yung script development, di ba? Yung script writing, yung pagplan ng logistics, paghanap ng location, paghanap ng artista, ng casting, camera test, ganyan. Yung production, it is the shooting proper. So, tawag din dyan, principal photography. So, ibig sabihin nun, sinushoot na yung pelikula. So, doon na pumapasok yung actual shoot. So, nandyan na yung DOP, director of photography or cinematographer, production designer, mga actors. Tapos, after that, ay yung post-production stage naman. Yun yung editing. Pero aside from editing, sa post-production, so, literally, post-production after the shoot. Pero, syempre, minsan nangyayari na kahit nag-shoot pa, nag-start na mag-edit. Tatanungin natin sa kanila later, yung paano yung kapag habang nag-shoot, nag-edit din sila. Kasama dun sa post-production stage, yung editing, yung paglalapat ng music, yung musical score, yung tawag, sound design, graphics, VFX, subtitling, Foley, color grading, ibig sabihin sound grading. Effects, paggawa, yun, color grading, yan. So, itong editing, pag-uusapan natin yan, post-production process. Yeah. So, ano ba yung typical process ng film editing? Kasi marami na rin nagtatanong dito rin. Ano daw ba yung mga stages? Ano ba yung usual? Kailan ba nagsa-start ang trabaho ng isang editor? Yes, Noah? Kasi pasagot ka na, nakikita ko eh. Mm-hmm. Hindi pa kami tapos sa question, parang naka-ready na siya. Oh, go. Eto ka na nga. Kumain ka, guys. Si Noah, nagpapapitch yan sa kanya ng mga concepts. Pag pelikula ka. So, yung process ko ngayon, bago ko tanggapin yung pelikula, ipipitch muna sa akin. Talaga ba yan? Seryoso ba yan? Ipitch yung artista yung nag-pitch sa kanya. Hindi director. As in, mauuna muna talaga yung artista, tapos ipipitch sa kanya. Ang dami na niyang tinanggihan. Ang daming tinanggihan ni Hindi direct. Lady Bird, diba? Yung Lady Bird kasi, diba? Kasabay ng Dollhouse. Diba? Habang inuno ng Dollhouse. I'm so sorry. So, parang, sir, siya, sorry. Greta, sorry. Oh, anyways, eto ka na nga direct. So, na-shoot na yung di ba sabi kanina ni Director Net, yung principal photography, na-shoot na yung mga material na gagamitin para sa pelikula. Ngayon, yung mga material na yon ay ibabato. Hindi naman ibabato literal. From the root word. So, ibabato na ngayon sa post house. Siyempre naka-hard drive, di ba? Ibabato yung hard drive, di ba? So, ibibigay yun ngayon sa post house. Ano yung post house? Ano muna yung post house? Dapat i-define natin. Ang post house, yun yung house. House of Laganja. Yun yung, kumbaga, yun yung, nahihirapan na talaga ako. Nararamdaman ko nga. Ang hirap na si Noah. Ano yung post house? Yung post house, yun yung,
Direk. Pwede ba may kasama dito? Yung post house. Yung post house, yun na yung parang office, ganyan, kung saan ginagawa lahat ng mga post-production stuff, oo. Andoon yung editing, andoon yung music, lahat-lahat na basta post house. Editing house, bale. Editing house. Oo. Pero Okay pwede rin na. natin i-consider, halimbawa yung nagmo-music ay may sariling opisina doon sa bahay niya. Parang pwede na yung post house. Doon din yung sound design, ganun. Basta lahat ng nangyayari sa post, doon sa post house. Okay? Madalas bahay din talaga yan ng editor. Tama. Yung At post kung house. saan nangyayari ang chismis. Alam mo, totoo yan. Kung sa shoot, Totoo, actually, editing time, 90%, 10% editing, 90% chismis. Oo. Sa totoong buhay. Oo. Facts only yan. kung sa shoot ang pinaka-chismosa doon, mga driver, sa post-prod, mga editor. Alam mo kasi minsan ko na rin nag-edit kami, di ba? Nasa likod lang yung director, producer, writer, kung sino man. Minsan, akala nila hindi kami Serious kami sa ginagawa. Oo, kunwari nagaganon-ganon lang kami. Pero nagkiklik-klik lang talaga kami, tapos nakikinig kami. Pero tas sa totoong buhay, Panoorin nila yung Babae sa Septic Tank 3. Yung nag-edit na doon si Uge, yun yung mga madalas mangyari sa mga Sa editing editing stage. house, sa post house. So, bumalik na tayo doon go. sa totoong Sige, buhay. okay lang ba? Oo. Go. Okay, so ngayon nasa post house na yung yung drive ng mga shoot sa camera at mga ni-record sa recorder, sa audio recorder. Ngayon, i-memory ngayon yung video at yung audio. Ba't may kasal? Hirap nito. Ba't may kasal? I-memory? What's that? Isi-sync ngayon yung video and Marriage audio. story. Marriage story pala. Hindi tayo malatapos. Kasal. Go. So, ngayon, isi-sync na ngayon ng assistant editor. Dati kasi akong assistant editor bago ako nagkaroon ng chance to be an editor that I am now. Wow! Which is a privilege, no? Privilege. Editors are born. Not me. May pause ka pa. Tapos, so, ayun na yun. So, kapag na-sync na yun ng assistant editor... Ano yung sync? Okay, sinisync, di ba? Kasi magkaiba naman kasi yan. Magkaiba yung kinukunan ng camera at iba rin yung machine na kumukuha doon sa audio. Oo. Okay. May dagdag ko lang, isingit ko lang. Hindi siya parang kapag kumukuha tayo ng video sa camera, na kapag kinuna natin yung video, yung file na yon nandun na yung sound at video. Sa pelikula or sa production process, magkaiba yon. Magkaiba yung image, yung visual, magkaiba yung audio. Go. Yon, perfect yun. Kaya, So, isi-sync kayo ng assistant editor. Okay? Okay. Yes po. Yes, teacher. So, Yes, kapag teach. na-sync na yon, so, syempre sa isang shooting day, iba-ibang eksena. Grabe, nasa syncing pa lang tayo haba nito. Medyo mahaba to. madami nakunang eksena ngayon. Sabihin na natin 10 o 5. Sige, 5 na lang. 5 eksena ngayon. Hindi naman yun yung sabay-sabay sa kumbaga sa isang folder, ando na siya lahat. Yung lahat ng kinunan mo, na na-prep mo. Ngayon, i-separate yun ngayon ng assistant editor, kada eksena, bago ibigay sa ladies and gentlemen editor. Ben? Yung syncing lang yung ginawa niya. Kaya na lahat. Napakadaya. Pero guys, madami pang proseso yun Madami pang proseso kasi sinamarize ko lang yung preparation of maths. Oo, Hindi kasi ibig ako sabihin kunyari sa isang eksena, hindi naman one take lang yun. So, prep niya yun lahat ng take. Di ba, pinaprep naman lahat ng take, whether good take or bad take. Yes. So, ano masasabi mo, Noah, sa mga producer na gusto na mayroon agad editor's cut the next day after shoot? Nakakaloka. Parang sobrang, hindi naman kasi to guys, Jollibee na instant. Syempre, katulad yan ng bago ka mag-shoot, magpi-pre-prod ka, di ba? Yung material, kailangan mo na mag-undergo ng mga preparatory processes. Before preparatory process tayo. Ganda. Medyo magaling ako. Okay? Puring-puri yung sarili niya Puri. Next. So, napunta na sa editor. Sa master editor. Ay, nakuha ko na, binigay na sa akin ng assistant editor. So, papanoorin ko muna, meron silang tinatawag na rushes timeline, kung nasaan, sa isang eksena,
andun lahat ng shots at lahat ng take. So, minsan, 2 oras, 3 oras, depende kung gaano kahaba yung eksena. So, papanoorin mo lahat ng yun, lahat ng takes na yun, bago ka magsimula mag-edit. Para alam mo kung ano yung mga magagandang takes, ano yung pwede mong gamitin, ganyan. Saan mo pwedeng dalhin yung eksena, saan ba siya tataas, bababa, may build-up, ganun. So, papanoorin mo muna siya lahat bago ka mag-start talaga mag-edit. So, kunyari, ang binigay na footage sa'yo, ay, gaya na sinabi ni Ben, kaya ang binigay na footage sa'yo, 2 hours. 2 hours worth. 1 day lang yun, kunwari nag-shoot yung director ng tigfa 5 takes per scene. Yung 2 hours na yun, bago mag-start yung editor, talagang dapat papanoorin niya lahat. Whether nakalagay dun sa, anong tawag dun? Edit log. Na good take or bad take. Kasi, yes, minsan, may mga take, may mga shot na para sa director, bad take. Pero, pag pinanood ng editor, parang, ay, hindi to bad take for me. Pwede ko siyang magamit. Oo, pwede ko siyang mapawork sa eksena. So, kaya kailangang panoorin. Pero, aminin nyo, hindi lahat ng editor nanonood ng rushes. That is true. May, ako nanonood ako. Hindi namin sinasabi. But, very, ka? Ay, Yung tawa ni Ben, parang medyo kabado. Uy, gumagamit nga ako ng rehearsal take, napapagalitan pa ako ng AD. Sabi ni, di ba si Direk Joy dun sa SSG, bakit mo ginamit yan? May crew pa dun sa likod. Sabi niya, nakamas pa dun sa likod. Ay, rehearsal take ba yun? Hindi ko alam. Oh, sige, after nung grabe naman yung kay Ben, ang konti lang nang dinagdag mo. Nanood lang ng footage yung sa'yo. Oo, parang hindi ka naman nag-edit. After manood ng footage, after manood ng rushes, bilisan nyo na kasi ilang minuto na tayo. Wala pa tayo sa 45 minutes na tayo. Diyos ko. After panoorin lahat, nakasync na, doon na mag-start, mag-edit. Yes. O syempre, kapag mag-start ka mag-edit, syempre kapag napanood mo, napapakiramdaman mo muna kung ano yung intention ng eksena, di ba? Sige. Ba't parang galit ka? Parang nagagalit. Salado namin ang pa-edit kami sa'yo. Ayan, tama yan. Mag-start na yung offline editing na tinatawag. So, kung ano intention ng scene. So, kapag na-edit mo na yung buong pelikula, as in, makakabuo ka na ngayon ng isang rough cut. Kumbaga, loosely edited pa yun. Ikaw muna to. Kumbaga, ini-edit mo na muna siya per scene. Oo, per scene mo na yung editing. Hindi mo muna kumbaga, wala ka munang care doon sa transition from one scene to another. Kumbaga, ini-edit mo muna siya per scene. Yes. Hanggang sa mabuo mo, saka mo ngayon titignan, ay papanoorin yung buong latag. At nung una ay ini-edit mo, depende sa intention ng eksena ngayon, depende naman sa intention ng buong pelikula. Ang ganda! Yes! Ben, dapat ganun mag-explain. Ayun na nga, nakikinig ako sa kanya. Kung napapanood nyo, kasi podcast nga lang to, audio lang, pero kung nakita nyo yung mukha ni Noah Tonga, proud na proud siya dun sa grabe yung passion ni Noah sa pag-i-explain. Oo, it's a privilege Nagbasa mo na kasi ako. Totoo yan. So, sinasabi bang hindi nagbabasa si Ben? Gaano katagal ang pag-i-edit? Hindi natin pinag-uusapan dito yung tagal, ladies and gentlemen. Si Noah, mas mabilis yan mag-edit kaysa sa akin. Ay, ako bilang, sanay kasi ako na kapag nanonood ako ng footage, like person footage, kaya mabilis ako siguro mag-edit kasi nanonood talaga ako ng buo. And habang pinapanood ko siya, ini-edit ko na siya sa utak ko. Kung, ito dapat, ito mangyari. Tapos, mabilis na lang sa akin yung... Gusto ko may pak! Kailan kasi ko nakalagay na sound effects kaya ako na lang. Pero kailan pumapasok yung syempre, kailangan yung basahin yung yung script. So, kailan pumapasok sa eksena yung script na nasulat? Ako direct, sa totoong buhay, meron akong phase na hindi ako nagbabasa ng script kasi I let the footage unveil gradually. Yun talaga kasi para may sorpresa sa akin, may inaabangan ako. Especially nung ngayon na parang ibinabato sa'yo yung, albawan, naka-lock in, yung mga shoot ngayon, like nung pandemic, naka-lock in, tapos ibinabato sa editor ng buong pelikula na. Parang ang sarap lang mag-edit na sequence 1, ano kaya mangyayari, sequence 2, ganun. Parang kahit ikaw, may inaabangan ka. So, somehow nagiging pass. Nadidiscover mo yung pelikula habang ine-edit mo. Oo, para nagkakaroon ka ng ibang view
doon sa material. Yon. Hanggang ngayon ba ganun ka? Nagbabasa din naman ako ng script. Ang tagal. Bawa ngayon, meron ako ngayong direktor na, basahin mo naman yung script. Binabasa ko, okay, direct. Tapos, meron din naman ako na, as I go along the edit, nagbabasa ako ng script. Kumbaga, babasahin ko muna, tapos, saka ko i-edit. O, i-edit ko muna, babasahin ko yung script. Ganun. Depende sa proseso mo talaga, kasi iba-iba naman din tayo kung anong proseso ng mga editors actually. Kasi yung may mga editors talaga na not at all. As in, hindi talaga sila parang meron kang gustong sabihin. Gustong patalsikin sa May gusto ko bang ihagis ngayong gabing ito? Hindi ako yun. Gusto mo i-name drop ko, Noah. Oy, wag. It all boils down to individual differences. Kaya... Nakarating na doon. Ikaw, Ben, anong process mo as an editor? Ako, ibabasahin ko lang siya once, tapos isasantabi ko na siya, tapos sa pagpapanood ng footage, kung ano yung, kasi kung ano yung nasa script, pag pinerform na ng artista, pagka dinirect na ng director, iba yung nasa utak ko, iba yung na-imagine ko dun sa makikita kong footage. Oo. So, hayaan ko na i-lead ako nung footage kung saan dapat siya dalhin. Totoo. Kasi ano yun so ang filmmaking ay isang, collaboration ng iba't ibang tao. Arte. Ikaw nga, meron kang it all boils down. Sinabi ko lang naman collaboration. Pero yun, so yung filmmaking collaboration siya ng iba't ibang tao nag-work doon sa isang project. So yung script, once ibinigay na sa mga tao, like sa director, sa actor, sa editor, sa scorer, may kanya-kanya silang point of view kung ano yung nabasa nilang kwento. So parang, kaya mas nagiging mataba yung kwento, yung pelikula. Kasi may mga opinion at may mga kanya-kanyang gustong vision gawin and vision para dun sa pelikula. Yeah. So, ang nangyayari, kasi pag binasa ng editor yung script at pag napanood nila yung mga footage, yung nakikita nila ay mga shots lang. Hindi naman doon nakalagay, hindi siya naka-storyboard. I mean, hindi nakikita, well, siguro sa ibang editor-director relationship, nakikita yung storyboard. Pero kumbaga, dumadating yun sa editor, sarili nilang interpretation sa scene na ano bang shot yung uunahin ko? Ano ba yung shot na mag-open ng eksena? Ano bang shot yung mag-e-end ng eksena? Or ito bang insert ng kamay, kailangan ko ba bang ilagay kahit kinuna nila? Or ito bang crane shot, itong drone shot ba, kailangan ko ilagay kahit alam kong sobrang mahal ng drone? Kailangan ko ba talaga siyang ilagay? Pero as an editor, decision niya yon sa editor's cut. So, yun yung mga stages naman ng editing. So, merong rough cut, may latag, may editor's cut, tapos, after nun, depende sa usap ng director at ng editor, saka papasok yung director. Doon nagkakaroon ng director's cut. So, umuupo yung director, kasabay ng editor, pinapanood nila yung buong pelikula or yung mga eksena, tapos sasabihin ng director, ay, ba't di mo nilagay yung drone? Diba? Dapat tapos, may drone. ang isasagot ng editor, gusto mo ba direct? Tapos mapapaisip ka na rin. Hindi po kailangan. Oo. Parang, alam mo, i-gaslight ka. Parang kailangan nyo ba talaga direct? Alam mo, si Noah Cancer kasi yan ang kanyang superpower as a cancer. May mga ganyan parang hahanapin. May sinut ako na insert ng ganito, ganyan. Parang, kailangan ba natin direct? Parang okay lang na wala. Tapos, mapapaisip ka nila na parang, kailangan ko nga ba? Nag-gaslight ka no? Nag-gaslight ka So, dun yung mahaba actually, di ba? Yung pag umuupo na yung director. So, tinatawag lang siyang director's cut. Pero actually, collaboration pa rin siya ng editor and ng director. Ibig sabihin lang, meron ng input yung director sa kung ano yung latag na gusto niya. Tapos, doon nagkakaroon ng mga arguments, doon nagkakaroon ng mga disagreements, yung mga director at editor. Pero, syempre, all in all for the film's vision or for the director's vision. Kaya kailangan mo talagang hanapin yung editor na bagay sa'yo. Kaya ang tagal magkaroon ng director's cut. Oo. Tapos, ang mangyayari, so, i-fast forward ko na, pero babalik tayo sa director's cut. After ng director's cut, ipapalabas naman yun sa producer. So, pwedeng kasama meron, di ba, yung mga ginagawa namin usually, FGD, focus group discussion. So, yung director's cut, ipapalabas yun sa mga producer, sa mga collaborators, ganyan. Tapos, palabas yun ng palabas. So, after kunyari ng isang FGD, babalik ulit kayo sa editing room
ng director. Edit ulit kayo, tapos papalabas nyo ulit. Edit ulit kayo, hanggang sa makuha nyo yung pinaka-happy kayo na cut. Or minsan, kahit hindi kayo pinaka-happy, pag kailangan na sa playdate, wala na kayo magagawa kahit hindi kayo happy. Pass your papers. Yun na yung ipapalabas. Finish or not finish. Ito may nagtanong para maganda to. Go. So how do you usually resolve artistic conflicts or differences between the editor's vision and the director's vision? Oh. Gandang tanong yan. Magandang tanong. Sige, sagutin mo, Noah. Ako kasi, isa din sa mga proseso ko, mga direct, pag napanood ko na yung material, na-edit ko na, as in, meron na akong latag, ngayon kakausapin ko ang director ko, Direk, ano po ba yung gusto nyong message? Wow, may lines! Ano? Editor with lines pala po. Editor-actor pala, go. Pagkatapos po bang mapanood ng audience yung pelikula, anong gusto nyong i-convey na statement, na message ng pelikula? Tapos ngayon, parang magiging guiding path ko na yun, habang nagpapolish ako ng pelikula, kung baga nag-squeeze ako, parang tinatarget ko yung magandang runtime na decente. So, along the way, meron akong ganong, kumbaga may mga na-input sa akin si Direk na vision niya doon sa pelikula. So, habang ini-input ko yung vision niya ng pelikula, ini-input ko naman yung sarili kong vision doon sa pelikula. So, kapag natapos ko na yon, makaka-arrive na ako sa editor's cut na feeling ko, sa totoong buhay, itong editor's na to, na nabuo ko ay good as, pwede mo nang ipalabas sa sinihan. Ito na yon, pwede mo nang i-DCP. Bago, as in, sobrang contento talaga ako doon. Yung DCP, ito yung pinapalabas sa sinihan. Okay? Kung ano napapanood natin sa sinihan, yun na yung DCP. Yun yung file na ina-upload sa mga projector. Oo, yun yung Kasi dati negatibo nga. So, as in yung mismong film. So, dahil ngayon digital na, ang ibig sabihin ng DCP ay Digital Cinema Package. Yan ang mga pinipirata. So, ayun na. So, kung baga doon sa editor's cut ko, lahat ng gusto ko mangyari sa pelikula at lahat ng gusto ng director ko mangyari sa pelikula based sa una naming pag-uusap, ay na-input ko na at happy na ako doon. Yun na yun. Ngayon, kapag umupo na kami ng director ko at nagkaroon na kami ng creative arguments, tapos meron kaming hindi pagkakaunawaan, mga 3 beses ipipilit ko yung gusto ko. Kapag pang-4 na, sige Derek, ikaw naman ang director ng pelikula, susundin na kita. Yung ganun. Doon lang pumasok. Pero, sige Derek, ikaw naman yung director, pero wag ka talagang dadaan talaga sa Tomas Morato. Sinasabi ko sa iyo, pag ikaw dumaan sa Tomas Morato, nako. Ang dami ni Noah sa mga director niya, para marami siyang hina-harbor na Nagalit. Kaya, syempre, sa dulo-dulo, vision pa din siya ng directors, ang director pa din ang kapitan, kaya para sa akin, siya pa din sa dulo-dulo ang masusunod. At least na naibigay ko yung best ko doon sa material niya. Yun naman yun. Pero kapag hindi niya nagustuhan, maghanap na siya ng bagong editor niya. Ayaw mo, Direk? Di last ko na to. Last scene ko na to. Tigas ang ulo mo Ikaw lang nasusunod Pangit ka, diba? Tanggalin niyo yung pangalan ko dyan. Not edited by Noah Tonga. My God. Paano yun kapag merong mga, kunyari, may producer, iba yung sinasabi ng producer na gusto niyang cut, tas iba rin yung sinasabi ng editor. Kasi magkaibang magkaibang sides yun, 'di ba? Yung producer at saka yung director. So yung producer siguro mas iniisip niya yung kikita ba to? Ito ba yung nararapat para sa life ng pelikula? Syempre yung director, mostly syempre creative. Meron ding mga director na producer pero mas creative yung decisions ng director. Paano mo ginagawa yun? Paano nyo minimarry? Paano nyo nilulusutan bukod sa mag-resign? Ako naman, I'm all for peace protests. Political editor talaga siya. Political editor! Yes! Ako, napag-uusapan naman siya, pero ako mas Up times up! Ang daming iniingatan ni Noah. Sa totoong buhay. Sa daming director at producer niyan, kailangan niyang mag-ingat. Oo. Parang ayoko, parang hindi sa akin yung tanong na yan. Kasi parang madami akong malasagasaan na. Pagkatapos mo madami lang sinabi, ngayon mo lang naisip. Huwag yung banggaang producer at director na tanong sa totoong buhay. Ikaw Ben, paano pag may pag may disagreement kayo ng director? Ng director?
ano lang, kasi pagka tapos na ako sa editor's cut, pinapabayaan ko na yung kung ano yung gusto ng director eh. Yun, kumbaga, nagtatanong na lang ako ano ba intention nitong eksena na to, ganyan. Tapos gawin ko yung gusto niya, ganun. Parang hindi na nagmamatter yung point of view ko at that point. Yung point of view ko tapos tapos ng editor's cut. After nun, ang job ko na lang, tulungan yung director na kung ano yung vision niya for the movie, yun yung maging final cut. Yun yung lumabas. Ay, magkaiba kayo nag-process ni Noah. Peace protest din naman yung kay Ben. Oo. Mas maaga lang ako nag-concede. Oo, mas may concede lang na part. Yung kay Noah, ipipilit niya talaga eh. Pipilit pa rin. 3 times. 3 times. 3 times, oo. So, yung mga magiging director ni Noah, alam nyo na. Medyo maging ano talaga kayo. On your toes. Parang, pinipilit ba ako nito? O inaano-ano lang ako? Number 1, first. Ganyan. Alam nyo na. Alam na natin ang ano ni Noah. Yun ang modus talaga niya. Oo. Meron kasing hindi ko alam kung na ano nyo to na napanood nyo yung isang interview ni Frances McDormand sa Nomadland. Yes. Na very interesting yung sinabi niya. Di sige, ikaw na magsabi. Sensitive pala. Napakapikon nito, Net. Parang inagawan ng ice cream. Sensitive pala. Sabi niya, pumipili siya ng film, depende sa kung alam ng director yung vision niya for the editing. Tapos sinabi niya, ang isang interesting na sinabi ni Frances McDormand, I do not believe that film or cinema is an actor's medium nor a director's medium. I believe it's an editor's medium. So as an actor, if I'm serving the final edit of a film, which is what I believe storyboards prepare you for, then I know the person knows what they're doing. Yun. Ito pa, if someone comes to me and says that this director is really great with actors, I don't care because I know how to do my job. I don't want them to help me do my job. Do they know how to edit the film? Okay, great. Then I'd love to work with them. Ano masasabi nyo na, cinema is not an actor's medium or a director's medium, but an editor's medium. Hindi, gets ko siya. Gets ko yung sinasabi niya. Editors, feeling ko, kasama pag nasa editing, feeling ko editing as a whole. Parang, hindi medium namin kung hindi, a movie is made in editing. Kasi lahat ng mga elements na shoot nyo sa cinematography, sa production design, sa acting, hindi siya na magmamatter kahit gaano kaganda yung performance nyo or gaano kaganda yung cinematography nyo. Kung hindi siya well-edited. Feeling ko yun yung sinasabi lang niya na kung hindi mo siya alam paano i-edit, hindi siya nagmamatter. Yes. Kasi totoo yan. Kasi parang maraming mga pelikula na parang ang ganda talaga ng pagkakagawa lang sa cinematography, visually, production, design, visually. Pero nung pinutol na parang may mali. Parang hindi tumatawid yung gustong sabihin. O, ikaw masasabi ng ba doon, Noah? Oo. Parang hindi na ako magsasalita kasi baka masaktan pa siya. Ay! Sino si Frances? I beg to disagree. Kimi lang. Agree ako sa kanya kasi English eh. Kasi actually, yung editing, pwede ka talagang makagawa ng a whole new film sa editing. Pwedeng nung kinukunan mo siya, hindi siya nakakatawa. For example, sa comedy. At hindi lahat ng, I must say, si Noah Tonga, magaling siya talaga sa comedy. Pag, baka yumabang na. Actually, hindi masyado. Facts medyo only. magaling Facts siya. only. Si Noah, medyo magaling siya talaga sa pag-edit ng mga comedy. Oo, medyo, konti lang. Uy, totoo yan. Pero totoo yung sa bola-bola, nung inedit Thank niya. You, Derek. Thank you, Derek. Naniwala naman agad. Bola-bola is such a masterpiece. Pero yun, pwedeng habang kinukunan nyo, hindi siya nakakatawa, di ba? Pwedeng yung artista, mali yung bato ng punchline. Pero sa editing, kayang magamot yun ng isang mahusay na editor. Kaya magamot yun sa editing process na nagiging nakakatawa. Tsaka marami mga artista na nagbe-best actress dahil sa editing. Nagbe-best actor. Totoo. Nananalo ng acting award dahil sa editing. Kasi yung minsan, guys, kung hindi nyo napapansin, yung mga takes, ay yung isang eksena na kunwari umiiyak, may magbabato ng line, minsan galing yung sa iba't ibang takes. Totoo. Na pinagdikit-dikit. Totoo. Kaya parang hindi rin masyadong
nagmamatter kung one take actor bang isang actor or maraming takes ang isang actor. Kasi hindi naman umaarte ang isang artista para masabihang magaling siya, para masabihang isang take lang siya umarte. 'Di ba? Kaya naman umaarte ang isang artista or kaya ginagalingan ng isang cinematographer, kaya ginagalingan ng isang production design. Ay kasi isang pelikula yung ginagawa nila. Parang at the end of the day, mas masarap manalo ng best film kaysa isang aspeto lang nung pelikula yung napapansin. Sabi nga nila, 'di ba, kapag kunyari, especially sa cinematography or especially kunyari sa production design, minsan nakakasama pag sobrang calling attention to itself yung cinematography or production design, even yung editing, kapag calling attention to itself. Kasi parang sinasabi niya, uy, ang galing kong editor, uy, ang galing kong cinematographer. Si Noah yun, Parang narinig ko si Noah doon. Ganun yung pagsabi niya, uy. Ganda. Di naman din. Idagdag ko lang din, parang sobrang laki din ng responsibility ng editor kasi talagang sinasabi niyo direct, hindi lang naman acting yung tinitignan ng editor sa sa pag-i-edit. As in, yung kung ano yung nakikita mo sa frame lahat, yung shot, yung PD, yung kung paano siya dinirect, yung mounting, yung acting, lahat yun consider ng editor, lahat ng kung paano, kumbaga, yung composition ng buong pelikula, yun, kinoconsider din yon. And siguro, it's up for the editor kung ano yung pinakauna niyang, kumbaga ipa-prioritize niya. Is it kung story or yung emotion or yung acting, ganun. Yes. So, as in, sa editing process pa lang, sobrang, ang dami nang nangyayari. Bawa ikaw, ini-edit mo pa lang yung material. Ang dami nang nangyayari ay parang lumalaban na din yung sa utak mo kung ano ba yung kailangan kong ipalabas dito sa eksenang to. And siguro, parang tama na yun. Konti na lang. Siguro mga 3 pwede ka na ma-cancel me. Konti na lang. Kasama doon yung actually, meron yung madami yun, intention, intention, emotion, yung mga priority ng story, geography, continuity, yan. My God, continuity. Oo. So, ganito guys, minsan, di ba, yaman din lamang na tinuruan namin kayo dito sa Ang Walang Kwentang Podcast ng continuity. Minsan, yun na lang yung tinitignan nyo sa eksena na mali yung continuity. Nanggigigil na kami sa inyo. Back to us yung So, ganito, sa editing, parte yung pag-check ng continuity sa edit. Pero, for me, and I think naman para kay Benden at kay Noah, nasa least priority ang continuity sa pag-i-edit. Kumbaga, for example, merong isang shot na ang ganda ng acting, pinaka-naramdaman ko yung acting niya, pinaka-maganda yung bato ng linya, pero mali yung continuity ko, yung buhok niya parang napunta sa kanan pero dapat sa kaliwa. As an editor, kailangan i-decide mo, ano bang mas importante? Yung naramdaman ko yung eksena dahil sa acting, dahil sa lahat ng elements ng pelikula, o dahil papansinin ito ng mga ka-eme na mali ang continuity. Diba? Doon ako sa continuity. Kasi walang mintis binibilugan pa nila Binibilugan. Itatag ka pa. Direct. Na parang ipopost sa FB group, yes. Oo. Kapag hindi ka napansin, uulitin nila yung tag. Oo. Na para bang napakalaki ng kasalanan mo. So, parang, yung continuity, guys, syempre sa script con, yes. Nagkamali yung script con, kunyari sa set. Pero lahat na nang nangyari sa set, wala na yun Nagawa na siya. So, up to the editor and the editing process na kung paano gagamutin and make do with what footage they have para iserve pa rin. At the end of the day, ang isa-serve mo naman ay yung vision talaga ng pelikula. Yung statement ng pelikula. Kaya 'di ba ang sinasabi parang kaya sa start, sa pre-production, kapag alam nyo ng lahat, yung statement ng director, yung statement ng pelikula, kapag sa principal photography, alam nyo yung statement ng pelikula, at lalo kapag sa editing process, alam nyo yung statement ng pelikula, mas madaling mag-edit. I mean, syempre, mahirap mag-edit, pero mas madali kasi may isang vision, parang kahit mamali yung continuity nito, kahit yung isang shot hindi nag-work, basta sa kabuuan. Meron kasi, diba, may mga eksena hindi talaga mag-work pero dapat hindi tayo mapako doon sa isang eksena lang. At the end of the day, talaga emotion. Sabi nga ni Noah, it all boils down to individual differences. Emotion sa'yo, Ben. Emotion, hindi intention. Kasama na, feeling ko lumalabas yung intention sa emotion Ay, daya naman. Dalawa yung Pero totoo yun. Kasi paano, kunyari yung emotion ay galit. Parang galit siya dahil, di ba? Galit siya because
Ganon. Ibig sabihin, for example, yung isang eksena, nangyayari na, yung camera, parang medyo gumalaw, kunyari. Yung shot na to, yung take na to, ang ganda ng emotion nung artista, nung buong eksena. Kaso nga lang yung camera, gumalaw siya ng konti. Ang sinasabi ni Ben, importante, sa kanya, priority niya, yung emotion. Kukunin pa rin niya yung, Tama. yung ano na yun, kaysa, hindi na niya kunin kasi, ay, pangit nung pangit nung... Papastabilize na lang, Derek. Oo, ipastabilize na lang. Ano yung stabilize? Ano yung stabilize? Suggestion mo, sagot mo. Ano yung stabilize? Eto ka na nga, yung stabilize, di ba gumalaw yung camera? From the root word stable. Diba? I-fix mo yun. Dapat stable na lang yung yung camera, nagigigil ako. Tama. Saan papasok yun? Sa offline o sa online? Sa online na yun. Ano yung online editing, Noah? What is online editing? Yun ba yun, Direk? Kasi hindi pa natin nadidiscuss yun, yung offline tsaka online. Tama ka naman dyan, Direk. Oo. So, eto ka na nga. So, naka-arrive na tayo sa final cut. Ito na yung masaya na si editor, masaya na si producer, masaya na si director sa buong pelikula. Diba? Parang naka-arrive na tayo sa, wow, like this is masterpiece. Parang itong pelikula to ang magtatayo sa Philippine cinema. Ang tawag dyan, picture lock. Picture lock. Yes. Lock na. Pero offline lang yun. Offline dahil yung ginamit nating material ay, kumbaga yun yung downgraded version nung shoot. Kumbaga, kasi 4K shoot, for example, 4K, 2K, ganun, dina-downgrade muna yon to 1080 para ma-edit smoothly ng editor. Ngayon, kapag picture lock na, grabe, as in, grabe yung passion ko, no? Kaya, parang may laway na lumabas, te. Wala ba? Nakahilad kami sa laway mo, May isang mo. So, ito ka na nga. So, ngayon, pag picture lock na, papasok na tayo sa online editing kung saan, Ben, take it away. Basta, finishing lang. So, doon na, diba? Mag-a-apply, mag-kulay na tayo. Color grading, oo. Mag-VFX na tayo kung mga kailangan tayong stabilize na shot na gumalaw ng mga camera kasi prioritize natin yung emosyon. So, doon na natin gagawin, okay? So, doon, sa online editing, gagamitin na natin yung 4K shot na shoot natin doon sa eksena. Okay. Ano ibig sabihin ng 4K? Ano ibig sabihin ng 4K? Anong ibig 4K sabihin tsaka yung 2K? 1080. O, ng 1080. Okay. Ganun. Yung 4K, 2K, 1080, yun yung resolution ng file. Parang, pag bumabagal na, parang galit na siya. Oo. Nanggigigil na talaga siya sa inyo eh. Parang resolution ko. Meron ka pa? Sabihin? Wala na, parang yun na yung direct. Napagod siya. Sige. Kumuha tayo ng mga questions dito sa ating group chat. Okay. Ito, Direx, ano po palang educational background nila? Graduate din po ba sila ng film? Ito maganda to kasi magkaiba sila ng ng pinanggalingan ni Ben tsaka ni Noah. Alam ko si Noah culinary eh. Oo. Si Benton naman criminology. Go. Wait lang, si Noah nag-recharge. Ako na si Noah. Naghang na siya eh. Are you with us, Noah? Noah? Yes, Derek, yes, Derek. Ako graduate ako sa Bicol University. Hindi, ako graduate ako ng Bicol University. Ako yun. Graduate ako ng Bicol University at ang course ko ay Audiovisual Communication. Pero hindi naman kailangan na graduate ka ng specific course para maging editor. Kasi hindi nga talaga siya kailangan, it's a talent yung editing You're born with it. So you think you're born with it? You think you're born with it? The fact that I am here, yes. Visit ka, Noah. Hayop ka. Ano bang unang work mo? Assistant editor na ba agad? So, si Noah, nag-work siya sa Star Cinema for the longest time. Assistant editor siya ng mga batikang editor. Like, Maria Ignacio, Joyce Bernal, Ben Tolentino. Actually, naging naging AE siya. Naging assistant editor siya ni Ben. Go. Yes.
kasi di ba, wala naman akong alam talaga sa editing. Wala nga akong alam sa computer dati. Medyo technologically illiterate talaga ako dati. Tapos, minsan nga nawawala yung letter K sa keyboard eh. Ha? Nag-apply ako ng tag nito ng post-PA kay Miss Elma. Naaalala niyo ba? Post-PA. Okay. Post-production assistant. So, anong ginagawa ng post-PA? Basically, siya yung counterpart ng production assistant. Nasa post-house nga lang, coordinate. Yun. Galing. So, hindi ako tinanggap. Hindi ko alam kung bakit. Nakapalala mo pala. Akala ko yun na yung first. Hindi ako tinanggap. Pero ang sabi kasi sa akin, modesty aside, sinabi nila sa akin na daw ako overqualified. Uy, totoo sa overqualified, oh. Tapos, ngayon, tinawagan ulit ako ngayon nila Sir Albert, yung post-production supervisor ng Star Cinema, kung may opening daw sila for assistant editor job. Sabi ko, why not? Yung talaga sinabi mo, why not? Why not? Kasi pa ako. So, nag-apply ako. So, parang... Tanggap ka. Yes, by God's grace. Religious naman pala. So, hindi ko alam. Pero tinanggap nila ako dahil... Kasi wala talaga akong alam sa edit. As in, nag-start talaga ako from zero knowledge on editing talaga. And actually, kahit din sa, sa computer, ganun. Kasi taga-mundok nga talaga ako. Tapos, ayun, tinanggap nila ako dahil daw sa attitude and sobrang trainable daw ako. Ayun. Wow, trainable. Aso ka ba? Sit, fetch. Jump, plated roll. Visit ka. Ano yung first ever na, na pelikula na assistant editor ka? That's a very tough question. Hindi niya na maalala. Hindi mo naman, grabe. Mare-reveal yung age kasi, feeling ko. Full-fledged assistant editor is unofficially yours. Yung Angel Locsin. Angel Locsin and John Lloyd Cruz. Yes. Estudyante pa ako niyan. Sila lang nag-ano nun. Sila ng DOP nun, unofficially yours. Tapos, nakailang pelikula ka bago ka. Kasi naalala ko, si Noah, correct me if I'm wrong ang tagal niya bago tumanggap ng work bilang editor. Kasi ganyan-ganyan si Noah. Pero, sa totoong buhay, mababa yung self-esteem niya nung pag-transition niya from assistant editor to editor. Tinanggihan nga niya si Greta Gerwig di ba? Tinanggihan niya. Ano yung first mo? Go. So, nag-start ako sa Star Cinema ng 2011. Ang first ever job ko as editor ay noong 2014. Hindi ko alam kung naipalabas siya eh. Don Quaresma, Papas Boy ang title. O bakit? Hindi ko alam yung pelikula, hindi ko napanood. Ayun yung sinasabi ko. Yun nga yung like father, unlike father. Unlike father, unlike son. I'm so sorry. Oo. Tapos, so yun. So, ang layo ng Papas Boy sa unlike father, unlike father, son. Unlike son. Yun pala yung totoong title. Huwag yun ang i-search. Fake news ka na. Ayaw mo IMDb, ha? Tapos, sa totoong buhay, kasi hindi naman din talaga ako confident sa sarili kung kaya kong mag-edit. Kasi, una't-una, hindi ko naman din talaga gusto yung ginagawa ko. Pero nung nag-start na ako mag-edit, as in nabibigyan ako ng isa-isang project, parang na-fell in love ako sa proseso at sa art and sa kung anong kayang ibigay ng proseso ng editing sa pagbuo ng pelikula. Ayun, tapos hanggang... At naramdaman mo yan sa Papas Boy? Hindi direct. Saan mo yung naramdaman? Saan? Ayun, parang naramdaman ko na lang na siya, parang baka dito ko magsasucceed. Nag-resign pa ako ng Star Cinema sa totoong buhay. Kasi parang, hindi to para sa akin eh. Tapos, tinawagan ako ng Chris Gasman. Sabi niya, please bumalik ka na. Nagmakawa. Kimi lang. Tinawagan ako, Noah, I have a project with you. Baka gusto mong tanggapin. Sabi ko, oh, sure po. Tignan po natin sa schedule. Tapos, Totoo ka? Tinawagan ka ni Gasman? Yes, tinawagan talaga siya. Anong pelikula to? Anong pelikula? Sa pelikulang The Third Party. Angel Locsin din. Angel Locsin din. Yes. Sam Milby. Zanjo Marudo. Zanjo. Oh, yes. So yun yung first hindi official eh. Yun yung pagbabalik mo talaga as Ed. Oo. Tas,
tumanggap na din ako ng mga pelikula nun sa ibang prod house bilang pero minsan secret pa kasi bawal sa Star na na lumalabas pero may tinatanggap na ako na. Pero kasi ano ka na nun? Hindi, nag-quit ka na nun sa Star, kaya pwede ka na magtrabaho sa labas. Oo. So, freelance ka na nun nung nag-resign ka sa, Hindi ko masabing freelance, direct. Bakit? Ang dali lang naman sabihin. Ang dali lang naman natin ng freelance. Parang wala namang dun kung... Si Noah ngayon, nakailang pelikula ka na, Noah? Na inedit? Sabi sa IMDb ko, more than 60 na. Yeah, Oh 67. my God! Sabi 69. Kaya naman pala, All in all, kasama yung mga in-associate ko, mga more than 100. Oh, shit. Kasama Grabe. pagiging AE. Kasama din yung nag-alter ka? More than 100 films. More than 100 films. Tapos ngayon, nagdi-direct na rin si Noah. Kailan ba lalabas yun? Yes. Kailan ba lalabas yun? Yung dinirect mo? Nag-premiere na siya noong February 16 sa London. Ay! Tapos, Totoo? Totoo, di ba? Kasi naman si Noah, hindi natin alam pag-joke na. Yung pagkaka-London kasi parang joke, parang smoothly. hindi, totoo yun. Oo nga, anong pelikula to? Direct, wag na nahihiya ako. Ano ba yan? Palabas na nga sa Ako na lang, since proud ako kay Noah. Oo. Uy! Ay, ang title ng movie niya, Baka sa Buwan. Baka doon sa buwan. Baka doon sa buwan. Mali pa. Grabe ang pagka-proud mo naman. Proud ah. Hindi naman ibig sabihin hindi ako proud sa kanya. Nagkamali lang ako ng title. Proud pa rin ako sa kanya. Sino artista mo? Non-actor, pero actor na siya. Hindi naman nasabing lang actor. Tapos ang maganda pa nito, hindi si Noah yung nag-edit, pero ang nag-edit sa kanya, si Miss Maria Ignacio. Yes. The Maria Ignacio. Di ba Ikat na nag full sa circle? Holy Trinity. Oo. Sa totoong buhay. Yung dating ina-assistant editoran ni Noah na si Miss Maria Ignacio. Check nyo sa IMDb. So, yung IMDb, guys, yan yung International Movie Database. So, dyan nakalagay, pag nag-type kayo ng pangalan ng isang crew member, nakalagay dyan lahat ng pangalan niya. Pag chinek nyo yung mga pelikula ni Miss Maria, classics talaga yung kanya. Siya lang naman ang nag-edit for Noah. Bakit mo din-decide na hindi ikaw yung mag-edit nung first film mo? Bilang editor, na nakikita ko kung ano yung proseso ng editing, kailangan ko ng fresh at bagong mata doon at magbibigay ng bagong take doon sa material na shoot. Ikaw, Ben, saan ka nang galing bago ka naging editor? Ako minsan na ding naging script con bago naging editor. Kaya ako na-discover editing dahil script con ako. Anong project? Hindi kasi, hindi isda. First editing job ko na yun eh. Nag-start din ako dati. Basta basically, dati kasi digicam pa yung di pa uso yung mga phone for continuity. Di ba ngayon kasi iPad, tapos phone na lang for continuity. Dati pumupunta pa kami sa post house para picturean yung continuity. So may digicam ako nun. Tapos nung andun ako, in-observe ko yung editor. Sabi ko, parang saya naman ito. Tapos hanggang napapadalas na ako sa pagbisita. Tapos sabi ko dun sa post house, pwede po ba akong dito? Tumambay lang. Anong post house to? Outpost. Outpost. Outpost Diba? sa may San Juan. Oh my Sa may God. San Juan. Sabi ko lang kay Direk Adolf nung nag-Cinemalaya na siya. Sabi ko, Direk, pwede mo ba kayo pa-edit dun sa Cinemalaya mo? Kasi indie naman yun. Hindi naman siya mainstream. Sabi niya, sige. Adolf Alex. Yes. Nagtuloy-tuloy na after that. Ay, ganun lang. Nakakatawa. Naiyak siya. Sabi dito, ay seryoso yung Outpost. Akala ko yung sa barangay. Yun talaga yung pangalan ng post house, Outpost. So, isda yung una mong pelikula na inedit? Yes. Tapos nanalo agad siya ng Cherry Pie Picache. So, yung isda, guys, galing siya dun sa isang news from Eye to Eye ni Inday Badiday na merong isang babae na nanganak ng isda at naniniwala siyang Totoo anak na yun. talaga yung isda. Oo. So, tungkol dun yun, yung isda. Ganda yun. Galing Sa ng UP kayo Spider-Man. napanood eh. Taray si Leonardo DiCaprio, first acting niya, hindi siya nanalo. Oo. Pero, yung Bentol, Totoo. sorry. Oy! Tsaka parang less stressful kasi talaga sa post kaysa sa prod eh. Kaya parang mas vibes ko yung mas ka-vibes ko yung sa mga post-prod.
Talaga? Kahit ano? Hindi, kasi parang syempre sa editing, mas siya, parang ikaw lang at yung machine mo. Tapos minsan lang may mga taong syempre sumasabay sa'yo, like mga multo sa editing. Pero nung college, editing yung una kong nakahiligan. Oh. Oo, totoo. Tapos after, nung thesis na, parang nakakapagod to, ayoko nito. Napagod ka? Ang dali nag-give up. Hindi, feeling ko na humaling ako kasi parang puzzle siya. Siguro yun pa rin na kugustuhan ko hanggang ngayon. Parang pag itong pinagdikit mo tong shot na to dito, iba yung ibig sabihin. Pag itong shot na to dito, iba ibig sabihin. Parang siya, puzzle siya na discovery kasi yung editing. Parang trial and error siya. Wala siyang right or wrong way. Parang matatama mo lang siya kapag may tinry ka. Parang ganun. So, yun pa rin yung exciting for me yung editing hanggang ngayon na hindi siya exact science na, diba kunwari yung pagka-depokado, eksakto siyang na kailangan ganito. Parang feeling ko ako as an editor, dun yung, kaya ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasi, yun, parang yung pagpapuzzle ng mga shots, dun ako nasisiyahan. Kaya dun siguro mas mahaba. Mas matagal ako mag-edit kay Noah kasi ganun-ganun ako eh. Sinasabi mo ba na si Noah ay hindi siya magaling sa puzzle at hindi niya na-enjoy yung pagbuo ng puzzle? Ganun ba yung sinasabi mo, Ben? Sa totoong buhay, Tirek. Ilan ba buhay mo, Noah? Ilan mo na buhay mo? Napakatagal na talaga nito ni Benamin mag-edit kasi meron akong isang project na in-associate ko siya. Tapos nag-uusap sila ng direktor ng 3 oras sa Yossi area sa Star Post. Pinag-uusapan lang nila kung ano ang unang shot na gagamitin nila. Close up or wide shot. Period. 3 oras. Nag-aaway na sila. Sana in-edit mo natin. Na ako. Sana ikaw na nag-decide. Dinesisyonan ko na. Sabi ko, medium ang una natin gagamitin. Medium with dissolve. Ang ganda nun. Pagpasok ng director at nung editor sa kwarto. Direct na edit ko na. In editing, you are never you are never denied, only redirected. You're just redirected. Oh, diba? Ano? Wow! Dinaan sa bilis, ha? Ang ganda! Saan galing yun? Kanino galing na yun? Sa amin po, direct. Kailangan mo may pinanggalingan. Hindi pwedeng kami ang Oo nga May tanong ako, di ba kapag mga, kunwari, director, parang kilala siya sa mga ganitong klaseng pelikula, chuchu, ganyan. Cinematographer, chuchu, ganyan. Kapag editor ba, may ganun din? May identity rin ba yung pagiging isang film editor? As a versa, diretso ka. Talaga, versa? Prove it! Ako direct nagsimula talaga ako sa sa comedy. Tapos feeling ko doon din ako pinaka-komportable pero doon din ako pinaka-hirap na hirap. So, as a Star Cinema baby na punong-puno ng rom-com at dramas at kumbaga palagi ako nakaka-observe sa The Great Maria Ignacio. Doon ko rin natutunan kung paano mag-edit. So, kailangan ng rom-com and dramas. So, kailangan mong mag-adapt to time and space. Oh. As a versa. As a versa. So, natutunan ko maging versatile over time. Ayop ka na mo. Ikaw, Ben. Hindi. Feeling ko dapat dapat chameleon ka as an editor. Hindi pwedeng may ini-impose. Ang editing, hindi yan ini-impose. Ini-earn yan. In-earn yan. As in, in-earn na yan. Ganon. Kailangan adapt ka sa director mo. Oh, ito, sige, last question. Dahil papunta na tong 2 hours. Ano na lang yung pinaka naiinis kayong misconception about editors or film editing? Na madali siyang gawin. Expound mo naman, Ben. Yun, ba naman to? Ano ba to? Parang Kailangan ba? Multiple choice ba? Yung gusto pa Ang hirap kapag interview, parang... Di ba dapat kapag interview sinasabi yung tanong? Talaga, as host. Oh. Sorry kasi sa 4 kinds of editors, lang talaga ako. Wala akong ambag. Visual Lang eh. Wala akong ambag eh. Ano yung 4 kinds?
There are four kinds of editors. Merong tinatawag na rap line. Ito yung sinasabi nyo ang 90% chika, 10% trabaho. Ayon si Noah. Next. Ano yan? Anong tawag? Rap line? Rap line. Oo. Meron mga main dancer. Ito yung mga malilikot, yung mga mahilig mag-yossi. May kilala din akong editor na nag-wait habang nanonood ng footage. Kasi hindi makakala yung nagpe-pace around the editing room pag nag-iisip. Totoo ba to? Joke time lang. Totoo yan. Totoo. Kami ang Ano tawag? Main dancer? Main Yes. dancer. Okay, Ito pinaka-feeling ko si Noah, main vocal. Siya yung kayang i-convince lahat ng director kung ano yung naiisip niya, kung ano yung isip niyang tama, maiaano niya dun sa director niya, mai-impose niya kahit hindi niya na-earn. Yun si Noah, main vocal siya. As in, paglabas yung director, tuwing kami parang tuwan-tuwa yung director dun sa sa gawa niya. Parang 30 minutes lang sila dun sa loob ng editing room. Na sila? Picture lock na sila. Paano? Budol. Ano yung last? Visual, walang ambag. Oh my God, nga, parang nga kayong pop group. May main vocal, may visual, may main dancer, rap line. Akala ko naman totoo mga hayop. Uy, di ba si Nards, mahilig din, mag-yosi kayo sa labas, di ba? Totoo. Yosi sa labas. Main dancer yan si Ma'am Nards. Ikaw naman, Noah, misconception about editors and editing. Na visual lang kami. Ano nga? Anong ibig sabihin nun? Kumbaga since na-enjoy namin yung comfort na nasa loob lang kami ng room, hindi kami naiinitan, hindi kami, kumbaga may aircon kami, kumbaga mas komportable yung ginagawa namin kesa sa ibang part ng production ng pagpipili. May sagot na me. I go Noah, sorry. Ay, ang hirap dito. Sasabihin ko lang, isang misconception na inaano nila ay technical ang editing, hindi artistic. Oo. I think editing, yes, hindi kami naiinitan, hindi kami nagpapagod physically, pero yung ginagawa namin sa loob ng editing is exceptional. Ayun, hindi kami komportable. As in, sobrang nakakabaliw manood ng ilang oras na footage at nakakabaliw siyang pagtahi-tahiin. At ang dami mong kailangang sundan na boses at yung mga boses na yun, minsan kailangan mong i-marry. Kasalanan na naman. Siya na! Asa pari na ako dito, guys. Pero totoo yun nakakapagod manood ng footage, paulit-ulit. Totoo. Kaya yung panonood ng footage, kasi hindi siya yung yung pelikula na pinapanood mo na buo na eh. Nanonood ka talaga ng raw footage. So, paulit-ulit kung ilang takes man yun, as in paulit-ulit mo na para... sabihin ko lang kasi kunwari 2 hours yung footage. Kung 2 cams kayo, so 4 hours na kagad yung papanoorin mo simula pa lang. So, siya, kailangan, yung patience mo kailangan. Woo! Ate Reg? Ano yung isa sinabi mo, Ben, na misconception na na hindi kayo artistic, technical lang kayo? Oo. Kasi yung editors, kami yung nagpapanday ng story Wow, panday! Jericho Rosales! From pari to panday! Ikaw, last question, JP, go. Ito, para siguro sa mga listeners natin na gustong pasukin ang film industry sa pagiging editor. Ano yung mga advice nyo para sa mga gustong maging editor sa pelikula? Wag. Bakit? Ngayon pa lang sinasabi namin sa inyo, wag nyo nang pasukin. Wag na daw kayo dumagdag kasi baka mawala ng project si Noah. Ano nga? Hindi, siguro kung parang parang 'di ba ang tawag nga sa editors ay invisible storytellers. Kung parang easily recognizable, kunwari yung cinematography, music, sound design, siya, easily mo siya ma-recognize pag maganda. Ang dami nating uy, ang ganda ng ganito, ganyan. Pagka gusto mo na may ganong, parang hindi siya glamorous na job, yung editing. So, kung
Okay ka lang sa side. Kung for clout ka, ganon. Kung as a clout chaser Ayun. Parang Parang may galit. Talaga, nag-uumapaw, oo. Sino ang mga cloud chaser na kinakagalit mo, Noah? Kanina pa siya, parang may gustong i-reveal. Ang dami niya ng, Uy, parang hinintay mo tong oras na to para sabihin yun eh. Kung ikaw ay isang clout chaser at gusto mo magpelikula, huwag kang mag-edit. Huwag kang maging editor, parang ganon. Hindi siya for the glory eh. Parang gagawin mo siya dahil gusto mo mag-edit. Ganon. Oo. Sige, final words. Yung dalawa. Sakit na ng ulo ko. Nothing is Ako wala naman important. Sabay pa. Nothing is as important as Taking up editing space. and taking up space. Mm-mm. Ano? And cementing yourself. Noah! Ano sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag ka kasi Nothing is as important as editing and taking up space and cementing yourself. Itawid mo yan. Itawid mo. Ang masasabi ko lang is, I will do editing for love, but I won't do that. Ikaw, Ben. Tapatin mo yun, oo. Wala na. Ako, talaga, wala na akong masasabi. I cannot top that. Noah is peak cinema. Mag-promote na kayo, mga pelikula nyo, mga project nyo. Yung pelikula mo, Noah, ano dinirect mo? Malapit na yan. Ayun. Hindi ko alam kung kailan yung local release dito sa Pilipinas, pero currently nag-rounds na siya sa festival abroad. Well, feeling. Kasi tayo baka doon sa buwan. So, abangan nyo na lang, guys, yun. And yung mga future project ko, wala na pala sa sinihan ngayon. Popost ko na lang, guys. Meron akong one last, parang bago natin i-end, isang anecdote. Parang editing memes ng isang nangyari sa'yo sa editing habang nag-edit ka. Si Ben muna, go. Nung nag-edit ako ng isang pelikula, final cut na, lock na kami, ganyan, dubbing na, nasa dubbing stage na yung pelikula. Enter frame si actor sa dubbing studio. Nakita niya eksena, playback po, sir, para alam niya kung ano i-dub niya. Tapos napansin niya, hindi ito yung take na umiyak ako Sabi niya dun sa Oh my God, alam ko Oh yan. my God. Tapos. Sabi niya sa post-PA. Alam ko rin yan. Tigil ang dubbing. Pinababa yung post-PA. Sabi niya, pinapalagay po ni Toot yung take po na na umiyak daw po siya. Sinuwa ang associate editor ko dito. Yes, alam ko yan. So, alam niya. So, paano mo sinabi? Paano yung linya? Bilang ikaw pala yon, Noah. Ikaw yung AE. Paano mo pinatigil? Sinabi? Go. Ay, wala po tayong gagalawin dito. I'm so sorry po. Tapos umalis na yung actor. Sabi niya, sorry po. Okay lang. Totoo ba yan? Sinabi mo ba? Hindi niya sinabi. Nirelay lang niya sa akin. Nirelay lang niya sa akin na pinapabag. Feeling ko yun yung gustong sabihin ni Noah. Hindi lang niya nasabi. Pero ang nasabi lang niya, okay po. Okay po. I-re-edit po namin. Okay po. Oh my God. Grabe. Ayun. Tapos, syempre, nung pinapanood ko yung, parang mas naunang take, mas dama kasi yung lines kahit hindi siya umiiyak. Dun sa second take, umiyak, kita mo tumulo yung luha niya. So, baka yun yung batayan ng good acting niya. So, ayun, wala naman ako nagawa kasi call naman nila yun. So, dali-dali akong pumunta sa editing room at pinalitan. At ginalaw ang pick-lock. Ginalaw ang pick-lock dahil ayaw nung actor na mag-dub. Kasi na yun malapit na kami kasi bad sound. Bad sound, kasi exterior siya, parang ganun. So, maingay. Ikaw naman, Noah. Ako, isa sa mga favorite and memorable na editing memes para sa akin ay yung showing na kami. Premiere night na pala. Kaso lang, tumatakbo yung producer sa editing room. Negatibo pa to dahil may pinakat ang MTRCB. Ayun. May pinakat? So wait lang, bakit hindi na nung bago mag-premiere? Di ba kapag nag-shoot tayo, yung parang ilang araw na lang playdate na, premiere night na.
ang nangyari nun, nakapag-lock na kami at lahat-lahat, negatibo pa. Kaso nga lang, sabay nung magpe-premiere night at sabay na i-MTR. Kaso lang may na MTR. MTRCB. MTRCB. Oo. Nabawal ipalabas sa sinihan. Ngayon, tumatakbo ngayon si Miss Elma sa editing room at nagpapaputol. O di bumalik kami ngayon sa negatibo ulit. Nanggigigil din talaga ako. Ayun. Kasi, syempre, ayaw nilang iakyat yung rating. Di ba gusto pa rin nila yung... Oo. So guys, kasi ang MTRCB, di ba sila ang nagka-classify ng pelikula kung R18, R16, parental guidance, X. So, kunyari ang pelikula mo, naging R18, so konti lang yung makakapanood, 18 above Walang lang. SM. So, ang gagawin, ang producer, ang gagawin, i-recut yung pelikula, tapos isa-submit ulit sa MTRCB hanggang ma-classify siya, ma-rate siya ng kunyari R16 or pwedeng parental guidance. Hanggang maging okay sa kanila, submit ka ng submit sa kanila. Yun yung sinasabi ni Noah na merong gustong ipakat yung MTRCB. Actually, pwede naman na ipalabas pa rin, di ba? Kaso nga lang, aangat yung rating. Magiging R18 or magiging X, so mas konti yung makakapanood. So, habang tumataas yung rating, mas konti yung nakakapanood, mas konti yung kita ng pelikula. Tsaka kada submit sa MTRCB may bayad. May bayad yun. May bayad. Di natin alam kung saan napupunta yung bayad. May bayad yun. Tapos, ang nakakalungkot pa, bakit kapag foreign films na merong violence, na may sex, mostly horror, violence. drugs. Yes. Diba? Bakit MCU, yung Marvel. Oo, Marvel films, grabe yung violence. Pero bakit pag Filipino films, diba? Parang, bakit ganun? Ba't hindi patas ang pagtingin sa violence? Dapat isa lang yung violence, sex, ganyan. Na hindi lang naman sana tinitignan yung violence or yung sex or yung drugs as a scene or as a shot. Pero tinitignan siya dahil nilagay siya ng director dahil may overall na statement yung pelikula. Dahil hindi tayo nanonood ng pelikula per scene. Nanonood tayo ng pelikula as a pelikula. And I thank you. Anyway, anong masasabi mo doon, Noah? Sex scene ba yun, Noah, yung pinatanggal? No, not sex scene. That's a very important element doon sa pelikula na kung wala yon hindi mabubuo ang pelikula. Kaya hindi nabuo yung pelikula dahil tinanggal yun. Oh my God! And it really breaks my heart. Like, until now, yun pa rin talaga ang naaalala ko. Alam mo, Minsan di ko na alam. Hindi na namin talaga. Ano nga yun? Ba't hindi sexy? Sexy lang naman. Drugs? Pumping Pumping May scene sa sex pumping. scene. Oo. Star Cinema? Star. Oh my God, tas negatibo? Ilang Negatibo. syllables? Negatibo, unofficially yours. Ay, feeling ko, unofficially yours. Thanks, Derek. Basta wala akong chinika dito, Negatibo pa yun, di ba? Actually, yun ba yung last na yours. negatibo? Yun ba yung last na negatibo? Oo, yes, Derek. Kaya parang naano ako dun kasi, syempre bata pa ako dun. Assistant editor ako dun. Ganito pala ang takbo ng pelikula. Yung, kumbaga, after mong magawa yun, hindi pa yun yung final output. Hanggang sa maipalabas yun. Parang, isa yun sa mga, yung nagdurugo yung puso ko. Dahil doon sa proseso yun. Actually, ano naman, rom-com naman yung unofficially yours eh. Oo. Hindi naman siya, parang X-rated film. Yeah. Ibig sabihin, guys, nung negatibo, film negative pa dati. Kasi ngayon, digital na. Yun yung sinasabi kanina, the DCP. Kaya, di ba dati merong Lagarista? Si Piolo Pascual. Piolo Pascual in Lagarista na pelikula. Ibig sabihin, yung negatibo, nililipat-lipat siya sa mga sinihan. So, yun yung ibig sabihin ng negatibo. Ngayon, digital na. Tsaka yung pick lock, kapag kaya nga lock, kailangan bawal na siyang galawin. So kapag kailangan bumalik pa dun sa offline, dun sa pick lock, ang daming kailangang gawin uli para maging malak uli siya, i-online uli, etc. Ang trabaho. At music ulit, isa-sound design ulit. Okay. So, yung mga papromote nyo, mga social media accounts nyo, kung gusto nyo i-promote para makatulog na tayo. Ayun, kung gusto nyo akong i-follow, it's at Noah Tonga across the board. Ikaw, Ben, across the board. IG lang meron ako. Ben not Benj. So, hindi siya si Bench Tol, siya si Bentol. Hi. Okay. Thanks, guys.
Thank you. O sige, mag-ano na kami, outro na kami. Bye Balik po! na lang kayo pag meron mga comments pa. Pag meron pang mga part 2 na lang tayo. Pero siguro yung part 2 natin start natin 6 p.m., no? Kasi, Oo. Wala naman tayo. Baka 2 2 parts hours. to, ganyan. Oo. Ang haba nung pag-explain sa editing process, parang 1 Yung syncing, Diyos ko Lord, 10 Cross-dissolve minutes. pa lang 30 minutes na yung cross-dissolve. Next time, editing memes. Pag-editing memes tayo, gusto nyo? Daming kwento yan si Noah. Malamang, Oh, go. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walang kwentang podcast @gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo. Sakit yung panga ko! Sakit Mention yung us panga on ko! X, Instagram, and TikTok using the hashtag ang walang kwentang podcast. Official IG namin @AWKPstuffs. Official TikTok namin @ang walang kwentang podcast. Project 8 Project sa IG and TikTok. Ako at Tonetta Downe. Ako naman @JP Habak, across the board. Period! Yun na yun. Meron din kaming ang walang kwentang podcast, After Podcast Chikan, kung saan pwede nyong sabihin doon ano yung favorite quote nyo ni Noah at kung meron si Bentol sa episode na to. Ay, wait lang, sorry, before kaya lang namin tinataas yung mga sarili namin kasi minsan kailangan yung self-esteem namin as editors. Kasi baka sabihin naman nilang yabang namin, pero kailangan Nasabi namin naman na din- nila. Yun lang, para inaano lang namin, kailangan namin minsan i-lifting mga sarili namin. Kasi sa totoong buhay naman, even though ang editors ay invisible artists, but we want to be seen. Wow! Pakapul pa mag-iin ng pangalang. Sino bang nalaki sa inyo? Sino bang nagano sa inyo? Grabe yung parang aping-api kayo, ha? Yung kayo parang personal yung I want to be seen. Iba yung I want to be seen niya eh. Aping-api. Ay, naku ba. Balik kayo sa May para sa editing memes. Tignan natin kung hindi pa ma-cancel si Noah after nun. Sana may Kung project makakuha pa si siya. Noah nun. Kung may makuha pa siya. Kaya yung next pelikula ni Noah, panoorin nyo na. Kasi baka yun na yung last. Baka hindi na makaulit. Sa dami ng mga inano niya. Naniniwala ako direct sa cancel culture in the same breath that naniniwala ako sa redemption culture. Tara na. End na natin to. Direct. Hindi na ito matatapos. Bye-bye, guys! Release yung episode every Monday and Thursday. So, abangan nyo kami sa Spotify. Thank you, VVIP! Thank you, Maraming VVIP. salamat! Salamat. Bye! Thanks, guys! Bye-bye. Bye-bye.